Hi guys! Welcome back to my channel, Talk and Tell America. Pag-usapan natin ngayon ay yung isang video ni Mr. Rafi Tulfo in action. Kasi ako, gumawa din ako ng mga reaction, real talk, yung mga things na nakaka-shock talaga. So, ito recently upload lang ito. Ang nakatitle nga nito ay Bangungot ang sinapit ng 3 years old. Sus, meaning ang liit-liit na bata. Biro mo, toddler pa yan, di ba? Toddler pa yan ba? Ito na ngayon, nang sinasabi ko nga noon pa, dito rin sa Amerika, ang dami-dami ditong mga single mom, nga may mga anak, single father, nga may mga anak parehas, may single mom, di, syempre may single father. Dito sa Amerika, kasi nga kay uso dito ang divorce, so maraming ganon. Bagkus dito sa Amerika, kung mayroong mga pangyayari na ganito, action agad-agad. Diyan sa Philippines, kung mga may pangyayari na ganito, pupunta ka pa kay Tulfo. Kasi kung punta ka pa sa mga barangay, ganyan-ganyan, maraming mga third party, ang tagal-tagal mo pang aksyonan. So ngayon, pumupunta sila sa kay Rafi Tulfo. Mabuti naman sa Philippines, meron si Rafi Tulfo. Matagal na yan, iba. Maraming dislike sa kanya, marami ding like sa kanya. Kasi sa totoo lang, whether you like it or not, si Rafi Tulfo is, yung program niya ay big help talaga. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Mostly dyan, mahirap. Marami ding mayayaman nga nangingi ng tulong dyan. Meron nga mga celebrity, di ba? So ngayon, ang pag-usapan natin ay yung direct to the point, single mother. Kasi masasabi nating single mother kasi kung ang couple magkaanak, tapos magkahiwalay, pag bata pa yung bata, diretso yan sa nanay, di ba? Lalong-lalo niyan sa Philippines, diretso talaga yan below 7 years old. Diretso yan sa nanay, okay? But dito sa Amerika, walang dire-diretso, kundi pag-usapan talaga yan kung sinong karapat-dapat na magiging kustodiya sa anak nila. Or, merong joint custody, meron ding isa doon ay full custody, ganon-ganon. So, depende na yan. May action talaga agad-agad dito. Unlike dyan sa Pinas, matagal ang action, tapos meron pang below 7 years old ang anak, eh, siguradong punta sa nanay, di ba? Ako naman dyan, yes, agree ako dyan, pero depende yan kung ang imong nanay ay hindi karapat-dapat kahit 3 years old pa yan, 1 year old pa yan, 4 year old pa yung anak ninyo, ibigay yan sa parents na karapat-dapat, di ba? Ano natin yan, i-void natin yung ang patakaran na yan nga below 7 diretso yan sa nanay. No, void natin yung diretso. Kailangan titingnan natin kayong nanay oy talaga bang karapat dapat, di ba? So ngayon ito kay itong couple na to nagkaanak, tapos syempre nandoon yung anak niyang babae sa nanay. So ang nanay ngayon nagkaroon ng ibang relationship. So syempre nanay, ang inaasawa niya, second husband or whatever, is man. Marami naman din kasing tomboy din, pero yes, this happened right now is a man. So itong man na ito nga kanyang karelasyon, it happened to be ay monster. So ngayon meron siyang anak na babae, kaya nangyari ito. Pakinggan lang natin. Ang inyo pong nireklamo ay si Jonnifer Cariaga. Yes po. Jennifer Cariaga. Sino po itong si Cariaga? Cariaga. Yung karelasyon po yan ng ex ko. So ngayon yung anak niyo, si baby girl, Opo. napunta sa kustodiyan ng dati niyong karelasyon. Opo. At ito yung
gumalaw sa anak niyo. Opo. Paano po nakarating sa inyo yung masamang balita na Pero mo gumalaw, yung karelasyon niya ay ginalaw niya yung, kumbaga, stepdaughter niyang maliit na maliit. 3 taon. Sige, 3 taon. Biro mo, imagine 3 taon, oh my gosh, nakakalungkot talaga. 3 taon. Tapos gagahasain. Monster talaga. So, direct to the point na ako, guys, kasi punta na lang yung si Rafi Tulfo. Ako, nag-aalala talaga ako nitong mga mother. Girl, kung sakasakaling gusto nyo pang magkaroon ng relasyon, tapos yung mga anak nyo na babae ay maliit pa, bantayan nyo, siguraduhin nyo yung anak nyo ay number 1 priority. Kasi merong mga stepfather na mga mababait, respetado, yung mga anak nyo ay talagang gagawin lang nilang sarili nilang anak. Meron ding mga stepfather or mga karelasyon nyo ay mga demonyo. So, siguraduhin nyo yung anak nyong babae na protektahan nyo. Huwag kayong, yung mga mother niyan, okay? Yung mga mother niyan kasi, pag mahal na mahal nila yung karelasyon nila, minsan nabubulag sila. Nabubulag sila kahit pangit ang ugali ng karelasyon nila, kahit ika-curse pa yung pagsalitaan ng masama or murahin yung yung anak ng yung anak mo ng nagiging karelasyon mo, tapos mahal-mahal mo kasi yung karelasyon mo, pabayaan mo lang. 'Di ba? Hindi mo kakampihan yung anak mo. Tapos minsan yung mga anak sasabihin, "Ma'am, bakit mo ako pinabayaan lang na lalapastangan ng karelasyon mo? Anak mo ako, dapat kampihan mo ako." Tapos yung nanay, hindi niya kampihan dahil nga mahal niya yung lalaki. Sinasabi kasi sa lalaki na huwag mong kampihan anak mo kasi kung kakampihan mo yan, iiwanan kita. O sige ngayon, di nag-isa ka na lang dito, mahal-mahal mo ako. O di ba? Lalayasan kita. So ngayon, yung babae natakot na lang kaya hindi na lang niya kakampihan. Hayaan na lang niya babalastugin yung anak niya sa kanyang karelasyon para lang hindi mawala sa kanya yung karelasyon. Girl, that is so wrong. Yung mga anak nyo ay yun ang pinaka priority nyo. Huwag nyong i-priority yung karelasyon nyo. Bakit hindi naman kayo mauubusan ng tintin eh? Bakit ba kayo matatakot mawala yung tintin na yan? Alalahanin mo, yung tatay ng anak mo, gustong-gusto yung tintin niya dati, kaya nga kayo nagkaanak, tapos nagkawalay kayo. O diba? So ngayon karelasyon mo, 100% naman ang tintin mo, takot ka kung mawala, kaya pinabayaan mo yung anak mo. O diba? So ayan na naman. Tintin na naman, tapos maya-maya, iwanan ka na ng karelasyon mo, tapos yung anak mo, napabayaan mo na. So sinong kawawa? Ikaw din, girl, pagdating ng araw, dahil yung mga anak mo ay, they will hate you. So, flip that over. Kung kayo'y magkarelasyon, kahit gaano nyo pa yan kamahal yung karelasyon nyo, walang makatumbas ng pagmamahal nyo sa anak nyo. Lalong-lalo na kung mga bata pa yan. Hindi pa nila kayang alagaan ang sarili nila. Hindi pa nila kayang protektahan ang sarili nila. Lalong-lalo na ito ngayon, 3 taon. Kawawa ng bata. Sabi nga na ng bata, tumatakbo daw ang bata. Napakinggan ko lahat-lahat, pero hindi ko nyo pakinggan dahil nakakasama ito. Ayaw ko kasi mine is just a real talk. I don't wanna let everyone hear this. If you wanna hear full story, just go to Rafi Tulfo in Action channel and you will know everything there. But here, real talk lang ako dito na kawawa ang bata, tumakbo daw sa labas. Sabi,
Tabang, tulong. Yung ano daw niya, yung king daw niya, ay tinutuslok-tuslok daw. Sus, Diyos ko po, kabata. 3 taon, wala tayong kaalam-alam. Kaya talaga, grabe. Grabe. Yung nanay girl, narinig din kita dito. I don't wanna accept your reason. I just don't accept your reason. You know better. You know better than that. Ngayon, kung sakasakaling mahuli itong lalaki na ito, favor talaga ako. Presuhin nyo yan sa mahabang panahon. Kasi pag presuhin ng konti ilang taon lang makalabas naman yan, gagawa naman yan uli. Gawin yan over and over again until he will get away with it. Lalong-lalo na kung nandyan sa Philippines, liblib na katira ang mga nagmamaltrato ng mga bata dyan ay makaget away kasi punta lang yan sila manirahan sa liblib. Wala na. Save na sila. So kung mapriso yung mga yan, huwag nyo nang pakawalan ng mabilisan. Patagalin nyo yan dyan. Para hindi naman mangyari ang nangyari nitong bata na to, hindi naman mangyayari, hindi maparisan. Hindi na mapaparisan. Grabe. Imagine, 3 taon na bata, nagdididi pa yan. Kademonyuhan talaga. Ako nakikinig, talagang naiinis ako nang nakikinig ako. Sus! Naiinis talaga ako nung nakikinig ako. I-blame ko talaga ang mother. Bakit mother nga rin ako eh? Number 1 ko yung mga anak ko. Naku, yung mga tinti na yan, wala yan. Number 1 ko talaga yung mga anak ko. As in. Kaya, I can't believe itong mga babae na ito. Bakit pinabayaan nila yung mga anak nilang ang liit-liit pa? Uunahin talaga yung tintin. Ay, nako, diretso talaga ako kasi ako'y naiinis talaga to. Ako nitong mga ganito. Ngayon guys, kung gusto nyong maririnig itong sinasabi ko ngayon, puntahan nyo talaga sa Raffy Tolfo in Action nga channel, YouTube channel niya. Manginginig din kayo kung kayo'y lalo na yung mga anak nyo ay mahal na mahal nyo. Naku, pag marinig nyo to, magagalit, hahayblarin ka talaga. Siguro yung ibang nanay, hindi nila mahal yung mga anak, hindi nila masyadong mahal yung anak nila, kaya siguro hindi sila manggagalaiti sa galit. 'Di ba? Pero yung mga nanay nga, super love nila ang mga children nila, nang magagalaiti talaga sa galit sa mga ganitong pangyayari. Yan ang pinaintindi ko. If you guys understand what I'm saying about, that's it what I'm saying about. If you really love your children, if you hear something like this, you will get high blood. Now, if you don't really love your children, if you hear something like this, you just slightly, you know what I mean? Just slightly. But anyway, that's it for today. Ang aking chat dito. Nagchat-chat lang talaga dito ako. Pag may mga ganitong mga nakakainis na pangyayari, nakagagawan ng mga demonyo. Okay guys, thank you so much. And this is Real Talk. Talk and Tell America. This is from America. Bye. See you again. Please stay connected, and if you haven't subscribed to me, please click subscribe. It is free. Bye guys.